Yes, mga kaibigan. Dito tayo ngayon kaibigan, pag-usapan natin kung ano ang pinagkaiba ng ano pa tawag doon? Itong aso naman ito. Stoy! Balik tayo mga kaibigan. Pag-uusapan ho natin kung ano ang pinagkaiba ng Japanese Shamo at saka yung basilan. Yung basilan kasi dito sa Mindanao, parehong-pareho sila. Ngayon may nagtatanong sa akin kung ano ang pinagkaiba ng basilan at Shamo, Japanese Shamo. Ito yung Japanese Shamo mga kaibigan. Ito yun oh. Ito siya. Yung Japanese Shamo, yung tangkad, purma, at saka ano niya, parang pare-pareho talaga sila sa basilan. Actually mga kaibigan, walang pinagkaiba ng Japanese Shamo at saka yung basilan. Tingnan ho natin yung Japanese Shamo, yung forma, yung tangkad, saka yung kisig ng katawan. Saka ito yung talagang walang kinakatakutan, matapang, tunay na matapang. Saka doon naman tayo sa basilan, basilan ng Mindanao. Ito yung basilan mga kaibigan, yung tinatawag nila ng basilan. Talagang ito ay ano, galing talaga ng Mindanao. Actually galing ito ng basilan talaga. Kaya tinatawag nila itong basilan kasi galing ito ng basilan. Tingnan yung pinagkaiba nila mga kaibigan. Wala talagang pinagkaiba. Yung tangkad, purma, parehong-pareho talaga. Pero yung iba kasi mga kaibigan, nung nagtanong sila ba't yung mga basilan ay ano, ang layo ng purma nila doon sa Japanese Shamo. Ito kasi yon mga kaibigan. Yung basila na nakikita nyo sa sa bundok, yun po yun ay crossbred na ng native. Pero ito mga kaibigan, pure talaga ito na basilan to basilan talaga yung bloodline nya. Walang hinalo dito, hindi ito hinalo ng native, kundi lang basilan. Ito talagang aso na to, ang kulit mo talaga. So alam nyo na mga kaibigan, kung ano talaga yung basilan. Magkapareho talaga yung basilan at saka yung Japanese Shamo. Kasi yung sa tapang naman ay halos magkapareho lang. Wala akong masabi sa tapang nila. Talagang matatapang tong lahi ng basilan at saka Japanese Shamo. Ito naman yung alaga ko mga kaibigan. Sobrang kulit nito. Dinumihan na yung pantalon ko kasi sobrang kulit eh. So dito tayo, yun.